Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law, use your testament to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important in your eternal salvation. Lahat ba kayo naniniwala na may Diyos? Siyempre naman. Meron ba sa inyo hindi naniniwala na may Diyos? Wala po. Okay, lahat kayo naniniwala na may Diyos. Okay, eto ang tanong ko sa inyo. Kung may Diyos, sa tingin nyo ba, pag humarap kayo sa Kanya, meron kayo sagutin sa Kanya? Sa tingin nyo ba, may sagutin kayo sa Diyos pagka humarap kayo sa Kanya? Ibig sabihin na meron kayong mga ipagsusulit sa Kanya. Meron po. Okay? Meron. Okay, sige. Tingnan natin. Kunyari, nakaharap kayo sa Diyos ngayon. Hindi ako yung Diyos, pero kunyari, nakaharap kayo ngayon sa Diyos. Alam nyo ba kung saan kayo itetest ng Diyos pag haharap kayo sa Kanya? May idea ba kayo? Wala? Alam nyo kung saan? Itetest niya tayo dun sa mga utos niya, kung tayo ba'y nakasunod sa mga utos niya. Okay? Simulan natin. Sububok tayo ng mga 3 utos niya. Okay? Nakapagsinungaling na ba kayo? Opo. Ano tawag sa inyo pag nakapagsinungaling na kayo? Nungaling. Okay. Nakapagdakaw na ba kayo kahit na pinag-uusapan natin kasi lit na isang candy may ari pa kapatid nyo? Opo. So ano tawag sa inyo pag nagawa nyo na yun? Nanakaw. Pag nanakaw. Kilala nyo si Jesus syempre. Eto, may sinabi si Jesus nung nandito siya. Tumingin ka pa lang daw sa isang babae na may pagdanasa sa isip mo, pakikiapit na raw yun sa harapan ng Diyos o adultery na. Sino sa inyo makapagsasabi na kahit na isang beses sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa nasubukan tumingin na may pagdanasa sa isang babae? Nagawa nyo na yun? Okay, so wala sa inyo makapagsabi hindi nyo nagawa yun. Okay. Okay, kunyari, nakaharap ka kayo sa Diyos. Tapos dapat tunayan nyo na 3 sa 10 utos niya na labag na ninyo. Meron pa 7 na hindi tayo pinag-usapan. Meron utos siya laban sa pagsasamba sa mga ribultop, hindi paggalang sa mga magulang. Meron siya mga utos laban doon. Okay, pero 3 na lang ang pinag-usapan natin. Kung hahatulan niya kayo, base sa kanyang sa 10 utos, na 3 doon, nakita nyo na labag nyo na. Ano sa tingin nyo magiging hatol ng Diyos sa inyo? Innocent or guilty? Guilty. Okay, at dahil sa guilty kayo, saan kaya kayo dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Hindi ba malaking problema yon? Wala kayo, no? Dahil ayaw nyo pumunta sa impyerno, di ba? Mainit doon, at hindi lang mainit, mahirap doon. Dahil ang sabi ng Biblia, pag pumasok ka doon, wala nang labasan, magpawalang hanggan. Okay, ang sabi ng Biblia sa atin, sa isang talata sa Biblia, sabi sa Romans 6:23, kabayaran kasi ng kasalanan natin ay kamatayan, kaya pupunta tayo sa impyerno. Ang pagpunta sa impyerno ay isang klase ng kamatayan. Okay? So, meron kasi tayo mga nilabag na utos laban sa Diyos, kaya nararapat na tayo maparusahan. Okay? Pero kung sabihin ko sa inyo ngayon, meron ako alam na lusot. Paano kayo makakaiwas sa pagpunta sa impyerno? Handa ba kayong parinig ko paano yun? Okay. Ang lusot nyo na lang kung meron papayag na siya ang magbayad ng kasalanan ninyo para sa inyo. Meron ba yung kilalang pwede gumawa nun para sa inyo? Papayag. Meron ba? Sino? Si Jesus. Okay, actually, yun yung eksaktong ginawa niya nung bumaba siya rito. Sa kabila na siya isang Diyos na walang kasalanan, may likha ng lahat ng nakikita natin, pati na ba hindi natin nakikita. Okay, ang dahilan kung bakit dumaan siya sa kamatayan sa krus kahit na wala siyang kasalanan ay dahil sa gumawa siya ng bayad sa mga kasalanan natin. Okay? Tayo yung gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero siya na parusahan, nakakahiya tayo, di ba? Pero pag inisip mo, kahit na tayo yung gumawa ng kasalanan, bukal sa loob na binayaran niya, gumawa siya ng bayad sa kasalanan natin, at hindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, ito ang sitwasyon. Meron ng bayad ng ating mga kasalanan na nakahanda, yung sakripisyo ni Kristo. Ang tanong na malaki, paano mapupunta sa atin yon? Okay? Ito ang sabi ng Biblia kung paano mapupunta sa atin na yung sakripisyo niya, yun ang bayad sa kasalanan natin. May 2 siyang kondisyon. Una, pagsisihan natin ng tunay yung ating mga kasalanan. Yung pagsisisi ay ang pag-amin na naging masama tayo sa harapan ng Diyos, okay? At merong hiyang nabubuo sa puso natin na sa sobrang hiya natin sa Diyos, ang kagustuhan natin, ayaw na nating gawin pag gumawa ng kasalanan laban sa Diyos sa tulong niya. Okay? Yun ang pagsisisi. Pangalawang hinihingi niya ay yung magtiwala tayo na wala nang ibang makakapagligtas sa atin, kundi siya lang.
Kasi siya yung walang kasalanan na napako sa krus na namatay. Okay? Kung tayo maniniwala na siya lang talaga yung makakapagligtas sa atin pagkatapos nating tunay na pagsisihan yung mga kasalanan natin. Ang sabi niya sa Biblia, sa 1:3-16, sabi niya, sapagkat ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak upang kung sino man sa kanya ang manampalataya ay hindi na mapapahaba kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya ay Kristo hinihingi na sa atin. At paliwanag ang Biblia, kaya-kaya na ibigay yun dahil si Kristo, si Jesus, na dahilan ng pangako na buhay pagkaraan ng 3 araw na nakalibing. Kaya-kaya ibigay yun. So ito tanong sa ating lahat. Mahal niyo ba sarili ninyo? Okay, kung tunay niyo mahal ang sarili ninyo, sana naintindihan niyo itong oras na ito, may malaki kayong problema. Ano yun? Dahil sa kasalanan niyo laban sa isang banal na Diyos, magbigla kayo namatayin, dire-diretso kayo sa impyerno. Pero binahagi ko sa inyo at pinaliwanag ko sa inyo kung anong ginawa ni Kristo para sa inyo. Namatay siya sa krus para gumawa ng bayan sa kasalanan natin. At anong dalawang bagay ang hinihingi niya kapalit? Pagsisisi sa kasalanan natin at pananampalataya na wala nang ibang makapagligtas sa atin kundi siya lang. Kung mahal niyo ang sarili niyo, alam niyo ito gagawin niyo. Hindi niyo hayaan matapos ng araw na ito na hindi niyo ginawa yung dalawang bagay na yun. Alam bakit? Wala kasi kayong kasiguruduhan na bukas buhay pa kayo. Pag inabutan kayo ng kamatayan na hindi niyo ginawa yan, wala tayong pag dapat sisihin, pag napunta tayo sa impyerno, kundi sarili lang natin. Okay? Sana pag-isipan niyo mabuti at salamat sa inyong pakikinig.